Mula sa kabi-kabilang foreign trip hanggang sa bangayan sa politika, napuno ng tagumpay at kontrobersiya ang Administrasyong Marcos noong nakaraang taon. Balikan natin ang mga yan sa year-end agenda report ni Pierre Pastor. Nasa kalagitnaan na ng termino ni Presidente Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Isang makabuluhang tampok ng kanyang pamamahala ay ang kanyang mga biyahe sa labas ng bansa mula 2022 hanggang 2024. Ang mga paglalakbay na ito ay nag-uwi sa bansa ng 72.18 bilyong dolyar o humigit kumulang 4.2 trilyong piso na halaga ng mga pamumuhunan para sa bansa. Sa ulat ng Department of Trade and Industry, sa mahigit 72 billion, 14 billion dito ay naisakatuparan na. Kinumpirma ng DTI na ang halaga ay ang pinagsama-samang prinosesong investments para sa 148 na proyekto. Kami po, hindi lang po ang presidente, even the economic managers, if you will notice po, we have been going out of the country to present po the Philippines as an investment hub po. So, I think yung expenses po ng travel, as long as it will be beneficial and mas may advantage po para sa bansa natin, I think okay lang po yun. It's justified. Ito ang ilan sa mga highlight ng mga travels abroad ni PBBM noong 2022. Ang unang biyahe ni Presidente Bongbong Marcos sa labas ng bansa ay sa Indonesia, kung saan tinalakay ng mga pangulo ng dalawang bansa ang tungkol sa depensa at kalakalan. Mula Indonesia, dumiretso siya sa Singapore. Nakipagkita siya sa dating pangulo ng Singapore na si Halima Jacob at kasalukuyang punong ministro na si Lee Hsien Loong. Ang ikatlo ay sa Estados Unidos para sa 77th United Nations General Assembly. Ang kanyang ikalimang paglalakbay ay sa Cambodia. Dumalo ang Pangulo sa ika-40th at 41st ASEAN Summit. Ito ang kanyang unang ASEAN Summit bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang ika-6 na biyahe ay sa Thailand para sa 29th Asia-Pacific Economic Cooperation. Ang APEC Summit ay unang pagdalo ni Marcos bilang Pangulo. Ito rin ang unang in-person meeting ng APEC Economist Leaders mula 2018. Ang huling paglalakbay ni Pangulong Bongbong para sa taong 2022 ay patungo sa Belgium. Dumalo siya sa summit ng Association of Southeast Asian Nations, European Union. Sa kanyang ikalawang taon bilang Pangulo noong 2023, nagtungo siya sa China at nakipagpulong kay Chinese President Xi Jinping. Dito nagkasundo sila Xi na magkaroon ng direktang linya ng komunikasyon tungkol sa mga isyu ng West Philippine Sea. Pumunta rin ang Pangulo sa Switzerland para dumalo sa World Economic Forum, kung saan inilahad niya ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas at ang mga inisyatibong ginagawa para maging kaaya-aya ang bansa sa kalakalan. Siya ang tanging pinuno ng ASEAN na nandoon. Pumunta rin ang Pangulo sa Japan, USA, sa United Kingdom para sa koronasyon ni King Charles III, Indonesia, Saudi Arabia, at nagwakas ang kanyang mga paglalakbay noong 2023 sa Japan sa pagdiriwang ng 50th anniversary ng ASEAN-Japan Friendship Cooperation. Para sa taong 2024, ang unang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos ay patungong Brunei. Sa taong ito, bumisita rin siya sa Vietnam, 2 beses sa Australia, kasunod ang Germany at Czech Republic. At bumalik siya sa Washington DC sa US para sa isang trilateral meeting kasama ang US at Japan. Tinukoy din ng DTI na isang resulta ng paglalakbay ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa simula nang siya'y maupo ay ang 5.8 bilyong dolyar o 282.8 bilyong piso na halaga ng pamumuhunan na nasa mga proyekto na. Nakarehistro ito sa iba't ibang investment promotion agencies. 54.75 billion investment na nakarehistro na sa mga IPA, 11.4 billion sa karagdagang pamumuhunan sa mga existing na proyekto ng IPA. Dagdag pa ng DTI, may mga nilagdaang kasunduan din na may malinaw na financial project value na nagkakahalaga ng 544.15 billion pesos. Sinasabi ng mga kritiko, nag-aaksaya lang si Pangulong Bongbong ng pera sa kanyang mga biyahe na baka para lang sa paglilibang at pagpapahinga. Habang pinagtatanggol ng Pangulo ang kanyang mga biyahe, ipinakita din niya ang kanyang mga schedule na puno ng summit, mga meeting at iba pang mahalagang pagpupulong para makahikayat ng mga investors sa bansa. Ang tanong niya nga, nasaan ang pagpapahinga doon? Isa ring mahalagang pangyayari ay ang mga pangako ng Pangulo sa kanyang mga State of the Nation Address. Sa 2023 SONA,
Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng kagawaran ng pagsasaka. Gusto niyang bigyan ng buong suporta ang mga magsasaka at ang Agrarian Reform Program. Tinupad naman niya ang pangakong ito sa pamamagitan ng New Agrarian Emancipation Act o RA 11953. Nagkaloob ang pamahalaan ng mga titulo ng lupang sakahan at Certificate of Condonation sa mga magsasaka mula Luzon, Visayas at Mindanao na nagpatuloy hanggang 2024. Nakinabang dito ang mahigit 600,000 Pilipinong magsasaka na nakalaya sa kanilang mga pagkakautang. Isa pang binigyang diin sa SONA ay ang mga proyekto sa infrastruktura na tinawag na Build Better More. 194 infrastructure projects ang nakalatag, kabilang dito ang mga malalaki at kasalukuyang ipinagpapatuloy na mga proyekto. Ang North-South Commuter Railway System na sinimula ng konstruksyon noong 2019, ang construction ng Metro Manila Subway Project Phase 1, ang LRT Line 1 Cavite Extension Project na natapos na. Opisyal nang binuksan noong Nobyembre ng taong ito kung saan 5 istasyon ang naging operational. Sa kanyang 2024 SONA, muling binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kanyang suporta sa Department of Agriculture upang masiguro ang food security ng mga Pilipino, suporta para sa kagawaran ng edukasyon, suporta para sa mga guro, pagtatapos ng mga road-to-market roads, paglalagay ng mas maraming kadiwa center, mga proyekto sa pag-aangkop sa climate change, pagtugon sa kakulangan sa kuryente, pagtugon sa problema sa West Philippine Sea at ang tuluyang pagpapasara ng POGO sa bansa. Pero may isang di malilimutang pangyayari sa Administrasyong Marcos sa nagdaang taon. Ito ang pagkakahiwalay ng samahan ni Presidente Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte na nangyari sa kalagitnaan ng taong 2024. Sa isang press conference, sinabi ni VP Sara na gusto niyang pugutan ng ulo si PBBM at gusto niyang hukayin ang bangkay ng ama nito, ang yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lumala pa ang hindi magandang samahan sa huling quarter ng taon. Sa isa na namang pahayag, nagbigay si VP Sara ng babala na ipapapatay niya si Pangulong Bongbong, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez kapag may nangyaring masama sa kanya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Sinagot ito ni Pangulong Marcos. Sinabi niyang nakababahala ang mga pahayag ni VP Sara. Hindi naman umano aabot sa ganito ang sitwasyon kung sinagot lang niya ng maayos ang mga katanungan sa kanya ng House of Representatives. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo. Sa pagtatapos ng taon, nagtagumpay ang Administrasyong Marcos sa repatriation o pagpapauwi sa bansa ng OFW at drug trafficking convict na si Mary Jane Veloso. Nagpasko sa Pilipinas si Mary Jane kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ilang araw na lang bago magtapos ang 2024, pinagkaabalahan ni Pangulong Marcos kasama ng kanyang economic team ang pagsasabatas ng 2025 General Appropriations Act. Bahagyang naantala ang paglagda ng Pangulo dito dahil nais niya itong busisiing maigi para makasigurong nakasusunod ito sa alituntunin ng Saligang Batas ng Pilipinas. 2 araw bago ang bagong taon ay nilagdaan din ng Pangulo ang 2025 budget kung saan nagpasalamat ang Pangulo sa publiko sa pagiging mapagmatsyag upang matiyak na maging kapaki-pakinabang ang budget para sa susunod na taon. Pero sa kalagitnaan pa lang ng Disyembre, binuksan ng Pangulo ang Malacanang sa publiko bilang simbolo ng pakikisa sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Pierre Pastor, Billionaire News Channel.